Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Nandyan ka pa ba, Lord? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 265 daily devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Colossians chapter 1 verse 17. Ang sabi po ay, "And He is before all things, and by Him all things consist." Ang concept po ngayong araw is deism. Minsan, sa gitna ng mga pagsubok, napapatanong tayo na nandiyan pa ba si Lord? Para bang minsan ay hindi natin maramdaman ng kanyang presensya at parang napakalayo niya sa atin. Sa ganitong mga sandali ay may mga naniniwala sa tinatawag na deism. Ang paniniwala na may Diyos nga, ngunit hindi siya nakikialam sa mundo. Parang iniwan lang niya ang sangkatauhan upang mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Ngunit alam naman natin na bilang isang Kristiyano na hindi ito totoo. Ang Diyos ay hindi malayo, ang Diyos ay hindi tahimik at ang Diyos ay hindi mawawala. Kaya ang sabi nga sa Colossians chapter 1 verse 17 is, "And He is before all things, and by Him all things consist." Ibig sabihin nito, hawak ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay at kung bakit patuloy na umiikot ang mundo at kung paano patuloy siyang kumikilos sa ating buhay. First teaching ngayong araw is God is actively involved in the world. Hindi lang nilikha ng Diyos ang mundo at iniwan na lang ito. Ang Diyos ay patuloy na gumagalaw sa kasaysayan, sa mundo, at sa ating mga buhay. Hindi natin makita ang kanyang kamay, patuloy siyang kumikilos sa likod ng lahat. At minsan hindi natin agad napapansin, pero sa bandang huli, makikita natin siya na siya pala ang gumagabay sa ating sa bawat mga hakbang. Ang second teaching is, God is our Father who sent from us His Son. Kung iniwan lang tayo ng Diyos, bakit niya pa sinugo si Jesus para iligtas tayo sa ating mga kasalanan? Ang Diyos ay hindi lang isang tagalikha. Siya ang Ama na nagmamahal sa kanyang mga anak, at dahil sa pagmamahal niya ay ipinadala niya si Jesus upang iligtas tayo mula sa kasalanan at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi ito isang Diyos na malayo. Ito ay isang Diyos na nagnanais ng malapit na relasyon sa atin. Ang last teaching is, God is working for the good of those who love Him. Sabi sa Romans chapter 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Hindi tayo iniwan ng Diyos at hindi rin niya iniwan ang mundo. Hindi tayo iniwan niya, bagkus ay bawat pangyayari sa ating buhay ay mabuti man o masama ay ginagamit niya para sa ikabubuti natin. Hindi natin agad may kita ang sagot sa ating mga dasal. Makakaasal naman tayo na may ginagawa ang Diyos sa likod ng lahat. Nilaman po.